Okay. Yang Ukraine obvious naging battlefield Sir Buds ng 5 world powers ng mundo, Amerika, Inglaterra, Pransya, China. Sa susunod na yan ang Russia. Ano pa nga ba, Sir Buds? Ang ano? Proxy war po yan ng NATO versus Russia. Di ba? At matatalo po sila sa kanilang proxy war. Naka-import lately, sabi ban daw sa China kasi durian, banana din ba? Nagbawas po, alam ko nagbawas yung China ng imported na saging sa atin. Yan po yung mga epekto nun. Nakakaawa po kasi alam nyo, kawawa po yung mga OFW na nasa Macau, Hong Kong at China mismo. Kung patuloy tayong magmamatigas. Mabuti nga kahit paano nakikita natin yung paglambot. Kasi tama si Enrile, ang pangit pong tignan na nagmamatigas tayo sa salitaan pero hindi naman natin kayang pangatawanan pag tayo ay katulad niyan, tinatawag lang natin harassment. Wala pong kabilib-bilib po yung mga malalakas na bansa sa mga bansang tulad natin. Team replay agad. Mas malaki pa reward kay Pastor kaysa kay Marwan na isang terorista, 7 million lang. Talaga? 7 million lang pala si Marwan noon. Kita nyo nga. Miss Honey, watching from Chaska. Sir Buds, kawawa mga bata na may cancer na bomba ang ospital. Ngayon po, ang naglalabanan po sila ngayon. May pinalalabas po ngayon na mga missile po ng ano yon ng Ukraine, yung tumama daw dun sa ospital. Immaterial na po yan eh. Sa akin, wala naman akong pinapanigan dyan sa dalawa na yan. Ang point lang, pinapakita na po sa atin yung uri ng digmaan ngayon. No? Yan po, preview yan eh. Pag tayo po ay naging pro-war pa tayo, tapang-tapangan tayo na sabihin natin na hindi naman itutuloy ng China yan. Di ba? Huwag na tayong pumunta doon. Dati, ang iniisip na lang ng lahat, eto real talk ang iniisip po ng lahat, baka madamay tayo sa awayan ng Taiwan at China. Ngayon po, yung Taiwan, alam nyo po yung kung ano yung sinabi ng Taiwan? Sana sila po yung ano talaga, sila po yung gustong ibalik ng China na pamunuan uli. Sila talaga yung may conflict. Tayo po, salingkit lang tayo eh. Salingkit lang po tayo. Alam niyo po ba pronouncement ng presidente ng Taiwan ngayon? Hindi kami magsasalita, hindi kami kikilos ng makikita ng Beijing na makakapagpalala ng sitwasyon. Mag-iingat sila sa pananalita. Pananalita sila po yung, kumbaga sila yun eh. Ang magkaaway po, China, Taiwan. Way back, ibalik nyo lang po, ng ilang buwan lang. China, Taiwan lang po yan. Tayo po, ang papel lang po natin nung una, EDCA. Dito lang magmumula yung mga kagamitan na papadala sa Taiwan kung sakasakali. O kung tutulong man yung Amerika, yung mga sundalo, yun lang po yung papel natin nung una eh. Pucha, nagdeklara na yung Taiwan na hindi na sila magsasalita, hindi na sila gagawa na hakbang na mag-e-escalate ng tension. Yung sabit lang na Pilipinas, provocative comments. Yung sabit lang ng Pilipinas, wala tayong awat. Kaya ngayon, ang tingin na ng mga tao sa buong mundo, dito puputok sa tinatawag nating West Philippine Sea, sa tinatawag nilang South China Sea. Diyan magkakaroon ng panibagong conflict. Tayo yung kalaban. Nak ng tinapay. Mula sa pagiging sabit, tayo na po yung bida. Parang ano po yan, parang it's between Russia versus NATO sa Europe. Di ba? Between Russia and versus NATO. Yun po yung original. Etong si Zelensky,
gustong-gusto maging miyembro ng NATO, gustong magpakitang gilas na karapat-dapat sila sa NATO. O siya na ngayon yung naging kalaban. Sana hindi po talaga tayo involved eh. Wala talaga tayong involvement diyan dahil kailan lang yung pamumuno ni Pangulong Duterte. Magkaibigan na magkaibigan pa tayo eh. Ayan po. Imaginein po ninyo, ang gaganda ng mga building sa Ukraine, nakikita natin, no? Winawarak na po ng digmaan yung mga pamilya. Nahiwalay na po. Meron pong magandang istorya, no? Na nabihag po yung babae nasa, 'di ba, nag-migrate na yung mga babae sa Europe. Tapos yung asawa niya, syempre nanatili ron lalaban sa Russia na naging prisoner of war. Naroon sa Russia, hinanap ng babae. Nagkatagpo sila nung asawa niya doon sa Russia. At sila'y nagmahalan. At sila ngayon ay nananawagan ng anti-war. Yung mga ganun ba? Na hindi po pwedeng ano yun eh. Ang dami buhay po ng tao nakasalalay dyan sa mga pagmamatapang natin. Sana maisipan po ng lahat, no? Na tutulan niyang digmaan dito sa Pilipinas. No to war tayo. Yan po, overwhelming. Ayaw po ng mga tao sa digmaan. Wala kasi nagsasarbi. Gusto nyo lang isarbi yung mga pabor sa inyo. Tanungin nyo direkta ang tao. Gusto nyo ba ng digmaan? Abay, loko ba kami? Ang bunker ng Taiwan, kasya buong mamamayan nila, kompleto sa ilalim with electric, aircon, and pool. Ready na sila sa gera. O, tayo po. Malupit tayo. Wala tayong ready. Nakisawsaw lang tayo, ngayon tayong dodrogin. Kala mo nag-akto tayo, inangkin natin yung yung away ng iba no? Iniisip ko kung paano ko madadala dito mga kapamilya ko dito sa Ireland sakaling sumiklab ang gera. Ronnie, mukhang okay naman tayo. Dito sa buong Pilipinas, eto nga ang no? Eto nga ang kumbaga ironic. Wala pong nananawagan ni isa dito nang magkaroon ng gera. Pero yung mga aksyon ng gobyerno, kala mo, at yung napaparating sa buong mundo. 'Di ba? Yung napaparating, yung mga binabalita ng buong mundo, kala mo handang-handa na yung Pilipinas na makipagdigmaan. Pero sa totoo lang, wala sa hinagap ng mga Pilipino na mapapadigma na pala tayo. Yun po ang katotohanan. Kaya medyo bumalabs po yan na magkaroon ng digmaan. Kaya lang, ang tinatakot po natin, no? Ang tinataboy po natin, yung mga foreign investors. Gusto na mag-invest po siya. Digmaan pala yan. Hindi tayo mag-invest dyan. Mali talaga ang patong ni Pastor ng 10 at 5 million bawat isa. Marami nagutom na ating kababayan. Buwis yan ng taong bayan. Ay, hindi nga po buwis eh. Okay lang sana kung buwis eh. Dahil pwede siyang sitahin. Bakit mas mataas pa nga kung totoo yung doon sa may terorista? Tapos ba dong may mga nagpapahiwatig na sa mga yayamaning DDS vloggers na may susuportahan silang senatorial candidate kung la-line up kay Marcos Jr. Yan nga po yung sinasabi natin, di ba? Kaya po magkakaalaman na. Hindi ko po sila, diskarte nila yan. Alam nyo naman. Basta tayo po dito kung sino po sinuportahan ni Pangulong Duterte. Di ba nag-extra si teleserye si Abalos? Bakit hindi niya kausapin si Batang Quiapo, Cardo Dalisay para hanapin si Pastor? Napaghahalo na ni Abalos yung nag-appear lang sa Batang Quiapo po siya. Parang feeling na niya, na siya no? Artistang-artista na talaga eh. Feeling ni Abalos talagang action na action star eh. Ha? Action star ka ba?